magsisimula ng lumaban si Loki para sa panig nila Luffy at ng mga Elbaf Giants na kung saan lalabanan niya ang ilan sa mga Nightmares, ang mga Holy Knights at maging si Imu. Dito din niya mai-feature ang isang napaka-OP na named attack na pinangalanan niyang Niflheim. Ang revelasyon at ang confirmation na ang Zoan form ng legendary Devil Fruit na nakain ni Loki ay may kakayahan na lumipad. Meaning guys, isa itong serpent, most likely isang dragon form, na mas lalo sa ating magpapalapit sa ating teorya, sa ating assumption na ang Zoan form ng kanyang legendary Devil Fruit ay si Nidhogg. Mawi-witness din dito nitong si Luffy kung gaano kalakas talaga itong si Loki. Dahil after nila itong pakawalan, makikipaglaban ito sa isa sa mga Nightmares at sa pamamagitan ng Niflheim ni Loki, nagawa niyang ma-freeze ang kalaban na yon instantly sa pamamagitan lamang ng isang hit. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1171. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Ragnir. Sa cover page ng chapter na ito ay mafe-feature daw itong si Zoro na may isang pusa, may isang cat sa kanyang uluhan. So tulad ng dati, although this might not have a meaning ngayon, most likely isa din itong clue sa kung anumang binabalak na ipakita sa atin ni Oda in the near future. Sa pinakaunang context ng spoiler, nagkaroon pala ng backlash ang pagkamatay nitong si Harald para kay Imu. Meaning, alam niya na hindi ganun-ganun kadali niyang matitake over ang Elbaf Kingdom. Hindi lamang dahil sa presensya doon ng isang napakalakas, napaka-OP na giant na itong si Loki na may dalawang legendary Devil Fruit, kung hindi dahil affiliated din daw ang Elbaf Kingdom sa mga D. May kinalaman sila sa mga D dahil nga guys, alam natin na may koneksyon si Rox dito kay King Harald. At dahil doon, kumalat na din ang koneksyon na yon papunta sa iba pa nitong mga membro tulad ni Loki na na-impluensyahan na ng goal at ng passion nitong si Rox. At tulad niya ngayon, maging ang isa pang D-member na itong si Luffy ay talagang ka-close at kadikit na ngayon ni Loki. For this reason, hindi na nagpadala ng panibago pang mga Holy Knights itong si Imu sa Elbaf. Dahil ang isang napaka-OP nga na Holy Knight tulad ni Harald, winantap lang ni Loki. Tulad din nga ng ine-expect natin guys at paulit-ulit nating sinasabi sa mga previous video, dito na magtatapos ang flashback. Kung tatandaan nyo, binigyan lang nitong si Hyruddin si Loki ng 3 minutes para mag-explain kung ano talaga ang tunay na nangyari. However, nag-take yun para sa ating mga readers ng almost half a year. Ngayong nakumpleto ng flashback, na-realize nitong si Hyruddin na nagkamali siya. Dahil dito, pinatawad niya itong si Loki at hindi lang yun, humingi din siya ng tawad sa mga masasamang bagay na inaakusan niya dito. Dahil dito, pinakawalan na ni Hyruddin si Loki. Meaning guys, nothing is holding back Loki anymore. Meaning wala nang pumipigil sa kanyang Devil Fruit, hindi na din siya na-nerf ng mga Sea Stone Cuffs at ng Sea Stone Chains. Meaning kung sakali man na bumalik ang mga Holy Knights ulit dito sa kanya, kayang-kaya niya ng palaga ng mga yon. And although, oo, it is arguable pa kung sasabihin natin na si Shamrock or itong si Gungkong papalag dito kay Loki, pero ang natitirang ibang mga Holy Knights ang papalag sa kanya, tulad ni Summers, ni Killingham, sigurado, kayang-kaya din niyang iwantap ang mga yon. However, hindi yon ang nangyari, dahil instead, may bumagsak na isang nightmare monster mula dito kay Killingham. Ito yung isa sa mga Draugr. Ang nakita natin guys na para bang mga skeleton giants. In the previous chapters, nakita natin na hirap ang mga giant warriors na patumbahin nito. Pinagtutulungan nila ito, pero napakalaki talaga nito in terms of size at napaka-durable din niya. Dahilan kung bakit, kailangang may isang maiwan sa underworld para pigilan ito. At agad-agad namang nag-volunteer itong si Loki na siya ang papatay sa skeleton giant, sa Draugr. Syempre gugustuhin din ng iba na tulungan itong si Loki pero nag-insist siya na kaya niya na itong talunin ng mag-isa. At hindi lang yon, matatagalan pa daw sila kung aakyat pa sila papunta sa Sunrealm. Habang itong si Loki, after niyang patayin ng Draugr, kaya niyang lumipad. It is confirmed sa spoilers na ito guys, may pakpak or merong ability na lumipad itong si Loki kahit na wala pa siyang wings. Dahilan kung bakit, after daw niyang talunin at patumbahin ng Draugr, makakaakyat siya agad papunta sa Sunrealm. Kaya hindi na nila kailangan mag-antay, mabilis lang dong makakasunod si Loki.
Ngayon guys, pagbabasehan pa lang natin ang spoilers na ito, although hindi pa natin nakikita talaga dito ang kanyang Zoan form, nanggaling na mismo sa mga bibig ni Loki na kaya niyang lumipad. So most likely, hindi ito ang Fenrir at mas naglilin papunta sa isang lumilipad na dragon or maaring isang dragon na serpent na kayang lumipad kahit may pakpak ang kanyang Zoan form, na mas lalong naglalapit sa atin sa teorya na ang kanyang Zoan form ay walang iba kung hindi ang mythological creature mula sa Norse mythology na si Nidhogg. But still, we cannot reduce the possibility na pwedeng hindi din doon nagbase si Oda. Pwedeng isang panibagong creature ito na binago niya para hindi natin ma-predict ang mga mangyayari. Pero going back to the context ng chapter guys, pumunta na nga sa Sun Realm ang iba pang mga individuals na nasa Underworld para tulungan ng mga Giants. Pero nagpaiwan nga itong si Loki. Hindi alam nitong si Loki pero nagpaiwan din pala si Luffy. Binantayan niya si Loki, tiningnan niya kung paano ito makipaglaban at dito nagulat, na-shock at namangha itong si Luffy sa kanyang nakita. Winantap din niya ang Draugr na skeleton, ang napakalaking giant monster nightmare na yon. Pinangalanan niyang atake niya na Niflheim. Sa pamamagitan ng atake yon, na-freeze niya completely ang Draugr. Meaning guys, kahit na alam natin na immortal ang mga nightmares ni Killingham, after itong i-freeze nitong si Loki, hindi ito babalik. Dahil hindi niya ito pinatay, pinatigas niya ito. Gumawa siya ng paraan para hindi na ito makagalaw nang hindi nagre-respond. At kung hindi nyo alam guys, konting trivia, ang Niflheim ay meron ding kaukulan na meaning sa Norse mythology. Isa itong primordial realm ng ice and cold, na para bang ito talagang direct na meaning ng ginawang atake nitong si Loki. Also guys, dito kayo mapapaisip, may iba pa bang ability, may iba pa bang element na kayang gamitin nitong si Loki? Nang i-one-tap niya itong si King Harald, gumamit siya ng lightning at ng Conqueror's Haki. Ngayon, ginamit niyang Niflheim na kaya namang i-freeze ang kalaban, as if kaya niyang i-control ang ice. Gulat at amazed na amazed itong si Luffy sa ginawa nitong si Loki. Hindi din niya ina-expect na ganito kalakas ang higanteng ito. Kaya naman para kay Luffy, worth it talaga na nagpaiwan siya. And most likely, after itong ma-witness ni Luffy, mas lalo lamang siyang ma-excite na i-invite ulit itong si Loki sa kanyang crew. However, this is where the chapter spoiler ends. Pero tulad ng dati guys, para mas ma-enjoy nyo ang chapter, para makita nyo ang panels, para makita nyo ang action, especially sa gagawing Niflheim attack nitong si Loki, kailangan nyong panoodin ang ating full chapter review which will be released by Friday. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is the updated Weeb, and I will see you guys on chapter 1171 full chapter.